Wow. Kahit hindi natin naunawaan, ramdam natin yung presence ng Lord. Amen po ba? Ano? Hallelujah. God is good? And all the time? God is so good. Isa mo lang sa palakpak para sa Panginoon. At hindi ganyan. Dahil figurative beast tayo, may beast na may hayop na sabi nga symbolize sa Panginoon, may hayop na symbolize sa kaaway. Tama po ba? Ang sabi dito, He will separate the people from one another as a shepherd separate the sheep from the goats. Pag sinasabing sheep, o tupa sa Panginoon niya. Tama po ba? Kagaya natin, tupa sa Panginoon na may Kristo sa buhay. Ayun, ano yung goats? Nakikita na ba yung kambing? Ano ang meron ng kambing? Literal na may sunay. So, ano ginagawa ng kambing? Nasuwag na ba kayo ng kambing? Pag nagsama ang tupa at ang kambing, anong ginagawa ng kambing? Wala siyang ginagawa kundi susuwagin niya yung tupa. So, pagdating ng oras, pagdating ni Jesus, sa second coming niya, anong mangyayari? Iniwalay niya yung kanya at hindi kanya. So, sino yung kanya? Yung kay Jesus, yung mga tao na tumanggap sa Panginoon Jesus, na Diyos na tagapagligtas, sumusunod, ibig sabihin, sinasabing sumusunod, nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin, at nagsisipa. Tapos gumawa ng mabuti. Yung dati niyang gawain, hindi na niya gagawin. Bakit? Kasi siya ay binili na ng Panginoon na kanyang dugo, banal na dugo, na kung saan hindi natin kayang bayaran yung ginawa ni Jesus. So, tatanungin ko po kayo, kaya niyo bang bayaran yung ginagawa ni Jesus? Kaya niyo bayaran yung nakako siya sa krus? Tapos pinahirapan? Kaya niyo ba yun? Kung sabihin ito, halimbawa, meron kang isang anak, meron kang isang anak. Tapos sabihin mo magsabi sa'yo, yung anak mo na yan na isang lalaki, para maligtas ang lahat ng tao dito sa Mendez, ay kailangan na ipako yan sa krus. Papayag ka ba? Papayag ba kayo? Baka, magkakahabulan muna. Diba? Kahit naman ako. Yung kapitbahay mo na lang, alam ng kapitbahay mo na lang. Diba? So, si Jesus namatay sa atin. Namatay siya para sa atin, di ba ba? At sabi na, niligtas niya tayo. Niligtas niya tayo sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. So, ibig sabihin, mula tayo sa patay, mula tayo sa kaya tinatawag na born again kasi dati patay ang ating dalawa nating espiritu, nang tinanggap natin si Jesus, nabuhay tayo. Kaya born again nating spirit. So, ibig sabihin, pag sinasabing born again spirit, hindi na tayo, yung ating buhay, hindi na kabilang saan? Sa kaaway. Ibig sabihin, ang kultura na natin ay kulturang nakalangit na. Tama mo ba? Alam niyo ba sa langit? 24 oras nagpuri ang mga tao doon. Kaya lang dito, pag nagsimula ang worship service, nag-awitan pa lang, sabi ko nga, kung ano man ang panalangin mo, ano man ang pangarap mo, itaas mo ang kamay mo, at sabihin mo sa Panginoon. Dahil pag nag-awitan na tayo, bababa ang presensya ng Panginoon. Yung panalangin mo yan. Sabi nga, tingin ng Panginoon namin. Ang sabi nito, hiwalay niya ang tupa at ang kambing sa kanan at sa kaliwa. Kaya nga, gusto ba natin lahat makapunta sa langit? Nasa kamay? So, ano gagawin? Magpapatuloy sa Panginoon.
Anong gagawin para makarating sa langit? Manatili sa Panginoon. Diyan niniwala ako kahit nasa Panginoon ng isang tao nagsisimba na pwede pa yan makuha ng kaaway. Tama ko ba? Kung paano ka gusto mo lumakas ang spiritual na buhay mo, hindi ka matatiyag ng kaaway, magpapatuloy ka. Sa mga bata't kabataan, piliin mo ang barkada mo, kailangan ang barkada mo, maayos din. Tama ko ba? Kasi kung sino ang barkada mo, yun din ang maging ugali mo. Pero kung gusto mo lang ang barkada mo ay magbumait, dahil mo yan dito. Sino dito maraming barkada? Dalhin mo dito yan. Babait yan. Bakit? Tuturuan ng Diyos yan na babait yan. Amen po ba? Tanging ang Diyos lang ang makapagpabago sa atin. So sabi nga, the revelation niya, ito ang pangalan natin ay mga halimaw mula sa dagat. So ito tumutukoy sa mga tao na kung saan ginagamit ng kaaway para magturo ng mali. Pero maiwasan natin yun kapag tagumpayan natin ang kaaway kung tayo ay may kaunawaan sa salita ng Diyos. Kaya nag-aaral tayo dito ng figurative o parables. Para bakit? Sa loob ng Biblia, halos parables lahat. So answers to the parables, ang case of this was pastor, ang head pastor, horn, people with authority who belongs to the elders, o head of elders, tail, false prophet who belongs to the beast. Pakibasa? Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its head. So, sabi sa Revelation, sabi niya, isa pang pagtandaan ng lumitaw sa langit, isa na makalamig tulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. So, ang itong pag-aaralan ngayon, yung ulo. So, ano yung ulo? Kasabi kanina ay, siya yung head. So, marami kayong naglalabasa na kung saan nangliligaw. Di po ba, ano? Kaya kung wala kang kaunawaan, kung hindi ka nagbabasa sa salita ng Diyos, ikaw ay mabilis na maagaw ng kaaway. Akala mo tama at ay mali na pala. Sabi mo siya na 7 ulo at 10 sungay. Ito, pinagsabi 7 ulo, figurative yan kung saan, mga head yan, ibig sabihin mga tao. Di ba? 7 tao at plus 7, alam, 17 plus yung dragon na binigyan sila ng authority, 18 sila lahat. O figure lang po yan. O sa mundo natin ngayon, marami ng ganyan na tao. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan na yung Biblia nyo sa bahay nyo. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, salita ng Diyos, pag meron kayo hindi maunawaan, tanongin nyo kami. O pupunta ko sa isang tao na may kaalaman sa salita ng Panginoon para hindi kayo maliligaw. Tama po ba ano? Nag-start na ang pasukan. Tama po ba? Hindi lahat ay may mga gamit sa school. Tama po ba? Magkaroon ka ng pananampalataya. Manalangin ka. Na-bless mo ng Diyos. Hallelujah. Ayaw natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Nasaan kamay? Lord God, habang ako'y nagsasalita, manalangin ka. Kausapin mo Panginoon. Nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Nakikita niya, alam niya ang pangailangan mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang mga pagsubok mo. Ano man ang gusto mo, sabihin mo kay Jesus.
God. Nagpakumbaba po na Panginoon. Lord, batin niyo po yung mga pangailangan ng mga kapatid ko na dito, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga gusto at nais, Panginoon. Ama, Panginoon Jesus, sa oras na to, God, ano man ang kanilang panalangin, God, in Jesus' name, sagutin niyo po, Panginoon. Sagutin niyo po ang kanilang panalangin, God. Sabi niyo po, Panginoon, sa Isaiah, hindi na-exit, Panginoon. Ang iyong kamay, o God, kung saan hindi mo marinig, hindi mo maabot ang kanilang panalangin. Ang iyong tenga, Panginoon, God, tenga, nanahan, sabi mo, pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin niyo, mga anak. Kaya, Lord God, sa oras ito, God, we declare, O God, na nagpalataya po kami, Panginoon, na sinagot mo na ang panalangin nila. At ngayon, Panginoon, kung meron man silang mga naramdaman sa kanilang katawan, God, may sipon, may lagnat, kung mayroon silang mahal sa buhay na sa bahay, God, na may sakit at karamdaman, Father, I pray, God, pagalingin ko sila, Panginoon, at yung nasa mahal nila sa buhay, Panginoon, maaaring kapatid, God, kamag-anak, na may sakit karamdaman, Panginoon, sa oras ito, God, pinagaling mo na sila. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. At ngayon, Panginoon, God, ano man ang pangailangan nila, Panginoon, pagkain sa araw-araw, God, gamit sa school, Panginoon, trabaho, Lord, ikaw ang may-ari ng mundo, Panginoon. Kung hindi mo ginutong, Panginoon, ang ibon, ganoon din, Panginoon, ang anak mo, God. Pagpapalain mo kami lahat. Pinupuri ka namin sa samba, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hiniwala ka ba na sinagot ka doon sa panalangin mo? Yes! Sa sunod na linggo, babalik ka at magpapasalamat ka. Amen. Ngayon mo po. Ngayon po ay lalaki po tayo sa ating mag-special number po ang mga bata. Habang hinahanda po natin ang ating pag may tinatanim, may aaninin. Pag tayo po'y nagbigay sa Panginoon, walang salinian, pagkasama ang puso, mag-harvest ka rin. Tayo po'y nagbigay sa Panginoon. Pesos sa is uno.
may tinatanim, may naninilig. Nabi ko na langit at kailangan sa God, salamat po Panginoon sa buhay ng mga bata ito na nag-aalay ng kanilang buhay sa iyo, God. Kaya Panginoon, tagabitin po ang ating mundo, hindi ba po Panginoon, na magamit sa pagpapalago, pagpapalawak ng gawain po dito sa Christ at po Panginoon. Ano man ang kanilang ibigay Panginoon, God, ibigay po Panginoon sa kanila, karang ang kanilang trabaho, sa kanilang kailangan ng panay, kaya na-declare. 안에서 이제 영원히 주품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리가 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해. 당신의 나라에 우리 영원히 거하네. 다시 한번 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 바라네. 쓰러져가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시라. 우리 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우리 안아주시니 더 이상 눈물 없으니 당신의 그날